Ngayong araw, isa namang murang cover-up tattoo ang ibibigay ko dito sa bossing natin from Quezon City. 2 oras daw sila nagbiyahe para lang makadayo at magpatusok dito sa atin sa Baras. Napakahusay mo po. Salud sa inyong suportang tunay. Client requested na i-cover ang luma niyang rosary tattoo na nakapaikot sa leeg niya. Ang pinakita niyang reference ay Buddha beads na malaki para daw matakpan ang mas maliit na rosary old tattoo. Dito sa project namin, freehand ang ginawa ko para pwede ko ipesto ang beads base dun sa placement na existing tattoo ni boss. Anyway, ang client natin ay isa daw pet lover. Mayroon siyang alagang mga aso na may iba't ibang lahi. Nagkwento pa nga siya na meron din daw siyang ahas. Well, ako di talaga ako mahilig sa hayop. Pero parents ko kasi, simula nung bata pa ako, palaging may alaga na aso. Pusa, ibon, minsan pati kuneho. Yung nanay ko nga minsan, parang mas mahal pa yung mga alaga kaysa sa amin ng mga anak. Naalala ko tuloy dati na natuto rin ako mag-alaga. Paano ba naman yung mga magulang ko, lakas ng loob mag-alaga, tapos sa akin din pala iutos yung mga pag-aasikaso, lalo na sa mga aso. Yung tipong parang ako na rin yung amo, lalo na ng mga tuta. Ako nagpapakain, tapos sasamahan ko pa maglakad-lakad sa labas. Dahil sobrang liit ko nun, palagi ako nadatawa pag bigla-biglang tumatakbo yung mga aso habang hawak-hawak ko yung kadena na nakatali sa leeg. Dahil din sa sobrang kulit ko nun, maraming beses na rin ako muntik makagat lalo na pag bagong panganak. Mother's self-defense kaya bawal lapitan yung newborn puppies. Ewan ko, yun ata kasama sa mga dahilan kung bakit medyo iwas ako sa mga pet responsibilities. Kaya believe din talaga ako sa mga mapagmahal sa hayop. Di naman kasi biro yung mga oras na nilalaan nila para sa mga yun. Pero ito si Bossing, pinagkakakitaan niya raw ang mga alaga niya. Nagbi-breed at naipag-trade para mas maging sustainable ang cash flow sa gastos at maintenance. Balik na tayo dito sa tattoo session natin. Sobrang layo na naman ang kwento ko. Pero kung nandyan ka pa, ikikwento ko naman ang experience ko pagdating dito sa cover-up tattoo project namin. Una sa lahat, respect syempre sa naunang tattoo artist na gumawa kay boss sa lumang tattoo niya. Ikaw, meron ka rin bang gusto na ipa-cover up? Quest, isi-share ko sa inyo ang kaunting nalalaman ko. Ang pagtakip sa lumang tattoo sa pamamagitan ng paglalagay o pagpatong ng bagong tattoo ang isa sa pinaka nakakatamad pero satisfying lalo na sa nagpapagawa nito. Ito kasing cover up, marami ang dahilan kung bakit nagkakaroon at bakit di na nila gusto ang luma nilang tattoo. Kadalasan dahil sa sobrang excited magpatuso, kahit sino na lang ang gumawa o kahit hindi na proper ang tools na gagamitin ay go na din sila. Bukod sa mga dahilan na to, mayroon din kasing mga tattoo na medyo komplikado ang history. Yung iba nakuha sa loob, yung iba pangalan ng mga ex, mga design na ibang tao ang pumili at marami pang iba. So para naman sa mga nagtatanong sa akin kung ano daw ang magandang gawin sa mga lumang tattoo nila, dalawa kasi ang pwede naming itulong bilang tattoo artist. Ang una kong suggestion sa kanila ay i-enhance. Ito yung para sa akin mas natural na paraan para ayusin ang kulay o ibang detalye. Pero dahil nga limitado lang ang impact na pwedeng magawa nito, mas pinipili na lang ng iba ang cover-up. Ito kasi ay may mas maraming pagpipilian at kalimitan mas magiging masaya ang customer dahil pakiramdam nila magkakaroon sila ng bagong tattoo na mas gusto nila. Pagdating naman sa designs, pinaka-common ay yung koi fish. Marami kasing paraan ng pagkukulay nito lalo na yung Japanese approach kung saan mas marami at natural ang dark na shading dahil nga sa pwede mo itong ilagay sa halos kahit saang parte ng katawan at pwede ring iposisyon ng mas malaya para siguradong matatakpan ang lumang tattoo. Marami ring pwede na simbolo ang incorporate dito gaya ng lotus, water, clouds at iba pang Japanese elements na bagay kahit na dark ang background at solid black shading. Ang iba pang design na po pwede rin takip ay warrior, skull, flowers, and actually kahit anong subject na may darker color or shading. O paano? Hanggang dito na lang muna tong video. Sana may napala kayo sa panonood at pakikinig. Sa mga may questions o gusto mag-inquire tungkol sa tattoo, message nyo lang ako sa FB page More Than Vlogs. Bago matapos tong video, panoorin muna natin o pakinggan ang client review from our customer. Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Sulit. Sulit yung biyahe, tsaka medyo masakit pero worth it. Next time, recommended. Marami pa kaming plano dito, kukulayan namin. Tapos, dadagdagan namin yung yung tingkad niyan, guys. Medyo malabo pa yan kasi sobrang sakit talaga diyan, guys. Tapos, saan ka pa galing, sir?
QC. QC, kinaladkad, guys. Sipin niya yun, no? Worth it yung biyahe. Ang ganda ng tattoo ni boss, oh. Yung tattoo niya dati, yung ganda. Pero cover up kasi yan, guys. Sinundan ko lang yung ano. Basta hindi ko na-explain sa inyo. Tignan nyo na lang. Yan.